Morning guys, my name is Johannes. I'm John. We are Johannes and John. Just making breakfast, fried egg. And then kapag luto na siya ng sausage. Stir my chickens a little bit. Leftover stir fry. I'll eat the rice. I'm going to have salad. Maybe we're going to have salad. Gagawa lang ako saglit ng coffee guys. My favorite, my new favorite. New favorite coffee is the caramel. Caramel. This is Buluto. This is caramelo. I like caramelo. Get na natin ng water yan. Also, in today's vlog guys, ay may pupunta dito na technician sa bahay para i-check yung aming air conditioning system. Kasi grabe na talaga to, the highest level na talaga ang alikabok dito sa bahay. Kahit na anong linis mo guys, no, magpupunas ka ngayon. For example, sa aparador. And then after few hours, marami na namang abog. So suspect siya ni Jan, may problema yung aming insulation or yung duct system. So yun yung ipapatignan natin ngayon guys. Kasi sabi ni Jan, matagal na daw hindi ito napalitan. Since 1991 pa daw ito install. So sobrang tagal na talaga. Sabi ko kay Jan, baka kailangan na talaga nating palitan. At kahapon nga guys, may kumpanya na pumunta na dito and then yung quotation na binigay nila sa amin is parang 15,500, 9,000 para sa machine and then 6,500 para sa labor, parts and labor or something like that. Tapos sabi ko kay Jan, yun na sana ang kukunin ni Jan. Sabi ko, bakit hindi ka maghanap ng iba pang company para may mai-compare ka? Kaya ngayon, nagtawag siya ng ibang company at pupunta ngayon, we're expecting them between 11 and 1. Kasi malay mo guys, di ba? Si Jan kasi guys is parang hindi siya naghahanap ng ibang option kasi nagtitingin siya online and sabi niya, yun naman daw yung mga going rate ngayon, 15,500 to $20,000. Sabi ko sa kanya, baka may ibang company pa na magbigay sa'yo ng lesser amount. Baka makasave pa tayo kahit na $500 or $1,000. Malaking bagay na rin yan. Especially ngayon na magbabakasyon tayo sa Pilipinas. Marami tayong gastusin. Today I'm going to do some artichokes. Just for salad. Put some lemon in the water. Alam nyo ba na ngayon ko lang nalaman guys na isa itong artichoke sa pinakamasustansyang gulay. Hindi lang namin madalas itong kinakain guys nung kahit na paborito ko ito kasi sobrang mahal. Yung isang piraso niyan ata nagkakahalaga ng $3 to $4. So ganun po siya kamahal guys. Kaya kahit na gusto ko siya guys no, bibihira lang namin siyang bilhin. Looks clean to me. Into the lemon water. Stop the oxidizing.
These are loaded with nutrition. But you have to work to get to it. I wanted to clean up the bottom first. Forgot to do that. This one looks a little happier inside. I cut it down a little further so it's easier to see inside what I'm doing. Some people take everything off, but these leaves are still edible. There's still some meat on them. And if I had a thinner spoon, it would probably work better. More pointy as well. Get some lemon juice water on there. They oxidize like really fast.
Alright, now I will cook them, simmer them for about 15 or 20 minutes.
They don't look bad. Maybe they'll work out okay. A little extra work. A few more bites. Just gonna peel the leaves off of them. They're nice and tender and taste delicious. So with the artichokes, I'm gonna add romaine, red onion, and some Caesar salad dressing for a delicious, healthy salad. Sige, nag-rotor-rotor diha. Manungan na, Ronald, at umasa nang wala, ulit tubig. Puro sila na lang mo kakagay, parang nagrasa sila ba? Nya, akot ka magkalaisa, akot. Umana dito. Oh, lagyan. Bye for now. Bye. See you soon. We're very excited. Have a good day. Bye. Will JM be there when we get there? No. Uh-oh. He's got to go back to school or something? Back to school. Best. The best. For sure it is. Hi, hi. Hi, hi. All right. Whoa, 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 whoa. Okay. Because you know what it is. So, eto na nga, yung mangga na binigay sa akin kahapon ni Feli. Ayan. Balatan lang natin siya. Sobrang tamis nito, guys. Parang siyang hindi ko maintindihan yung lasa niya eh. Parang may pagka-peach, may pagka-apple. Naghalo-halo na yung lasa niya, guys. Oo, mangga ba talaga ito? Sobrang tamis niya talaga, guys. As in. At ang sweet niya ni Feby kasi nagtira talaga siya sa akin. Alam ko na sa kanya itong mga mangga na ito, no? Talagang yung mga the best na mango talaga ang tinira niya sa akin. Oh, 'di ba? Papasalamat tayo na may mga kaibigan tayo dito, guys, no? Actually, bago ko lang siya nakilala. Tapos in-invite niya ako sa bahay nila. Ayan. Oh. Oh, sobrang tamis nito, guys. Dati naalala ko nung bata pa kami, pag wala kaming ulam, guys, no? Ito lang, manggang hinog. Ulam na. Sino nakatry mag-ulam ng manggang hinog? Try natin, ha? Dear. OMG. Really, really good. Noong mga bata pa kami, guys, no? Pag wala kaming ulam, ito, manggang hinog, yung inuulam namin. Ayan. Diba? Sobrang parang na siyang mango sticky rice. Grabe. Literal. Literal na mango sticky rice. Sarap. Grabe.
Ang pinaka nagustuhan ko talaga sa mangga na ito guys no is yung kanyang texture. Hindi siya mahibla. Tapos firm lang siya kahit nahinog na siya. Hindi ka guys sa ibang mangga na pag nahinog na guys parang mushy siya. Sobrang tamis. Ito sakto lang talaga guys. The best. This is Jen's My specialty. I-share ko lang ito guys ha kasi nag-message sa akin si Tita Canlas, isa sa aking mga subscribers. And suki ko na din. And sabi niya sa akin guys ay kung pwede daw na magpadala ako sa kanya ng chicken wings ni Jan. I-marinate ko lang daw. Gusto ko sana siyang i-try guys na magpadala sa inyo ng mga niluluto ni Jan. Kaso nga lang, pwede ba yun guys? Kunyari sa malayo kayo, 'di ba? Darating ito ng mga 2 to 3 days. Depende kung i-expedite mo siya or priority mail mo siya. Hindi ko lang sure kung ano yung lalagyan or baka masira kasi guys. Ayoko nang ganun eh. Kaya siguro hindi ko mangga na lang Tita Canlas. Mangga or avocado na lang ipapadala ko sa iyo. Hindi na muna chicken wings. Pero pag bumisita ka dito sa bahay, for sure, paglulutuan talaga kayo ni Jan. Gusto ko talaga in the future guys no na kunyari may mga kababayan tayo sa iba't ibang states tapos pupunta kayo dito sa Florida. I-message niyo ako guys kasi pwede naman kayo mag-swing by. Oh, tama ba? Drop by, swing by dito sa bahay kahit na mag-lunch or dinner lang tayo, no? Kahit na hindi lang kayo magstay dito sa bahay kasi maliit lang man ang bahay namin guys. Pero pag pumunta talaga kayo dito guys, no? Panigurado talaga na paglulutuan talaga kayo ni Jan guys. At panigurado talaga guys, isa ito sa hindi mawawala no? Sa handaan dahil signature dish na ito ni Jan. Ito kasi bawal sa akin yung salad because ang nilagay ni Jan na dressing is the Caesar salad dressing which has anchovy. Hi guys, good morning. Ang araw ko nagising ngayon, 5:09. Gagawa lang kaagad tayo ng coffee. Anong oras ba ako natulog kagabi? I think maaga ako nag-premiere, mga 9:30 nakapag-premiere na ako. Nag-take kasi ako ng magnesium glycinate. Maganda kasi ang tulog pag nag-take ako ng magnesium glycinate. Kaso nga lang, minsan pagka nagigising ako in the middle of the night, nahihirapan na akong makatulog. Usually nagigising ako, I don't know, recently, nagigising ako ng mga 3:30. Yan yung parang body clock ko. Tapos nahihirapan ako matulog ulit. Ganyan din ba kayo guys pag nagigising kayo in the middle of the night? Oh. Feeling ko nakaabang na si Province at si Midnight dito sa labas. Makikita natin yan dito sa CCTV kung ayan, nandito na siya. Alam na kasi nila kapag ka binubuksan ang yung ilaw, kaabang na kaagad sila, oh, 'di ba? Ay pero wala si wala si Midnight. Si Province lang nandito. Asan kaya si Midnight? Di ko makita si Midnight. Usually yung dalawa nandito na yan pag ganitong oras. Yan, papasok na yan siya. Hi! Where's Midnight? Midnight! Mag-refill tayo kasi konti na lang. Uy guys, ito na pala yung mga mangga na binigay sa akin ni Feby. Ayan, sobrang dami nito. Nakalimutan ko yung mga pangalan nila pero alam ko yung mga ganito parang Thai mango. May nag-comment sa video natin. Ayan, so may 3 na palang hinog. 1, 2, 3, and then isang maliit. Yung isa kahapon kinain ko na nung dinner, and then yung dalawa binigay ko sa kapitbahay namin na si Kate. Ito, mahihinog pa ito guys. Siguro, hopefully mahinog siya before tayo aalis, no? Pero pwede ko siyang ilagay sa freezer para kahit paano pagbalik natin, meron pa rin tayong good mango. Alam nyo guys, mas masarap pa ito kaysa sa mangga namin dito, sa totoo lang. Kaya sa mga nanghihingi ng mangga namin dito, okay naman yung mangga namin dito. Kaso nga lang, pag nahinog siya, parang kakaiba yung lasa niya.
Although hindi naman siya stringy, no, one of the premium mangoes din yun sa amin dito. Pero ito talaga ang mas bet ko. Sobra. And then, may nag-comment pala sa inyo na gagawa ako ng mango float or mango shake. Yun po yung gagawin natin dito sa mga nahinog na. Ayan. Itabi na lang natin yan. Siguro ito i-share ko din dito sa aking friend. Kasi sabi ni Ate Edith, nanghihingi kasi siya ng mangga sa akin eh. Ito nga yung mangga namin is parang young pa siya guys. Hindi pa siya pwedeng i-harvest. Dahil pag i-harvest siya, baka alanganin. Baka hindi siya mahinog kasi nga ano pa siya. It's too young pa siya. Although malalaki na siya, ganito kalalaki, mas malaki pa dito. Pero parang hindi pa siya pwede talagang i-harvest. Linghod pa siya, kumbaga sa mga Bisaya, linghod pa siya. Tapos, may isa pa kami na kaibigan ni Jan na nag-invite sa amin na pumunta sa bahay nila kasi napakasarap ng mangga niya. Kaya siguro yan yung pupuntahan natin mamaya. Not sure after siguro na kasi may doctor's appointment si Jan. Mamayang 10:15 a.m. So yun muna yung uunahin ni Jan and then hindi natin alam kung mabilis nakabalik si Jan dito and then diretso na siguro kami sa bahay ng kaibigan niya para mag-harvest ng mangga. So speaking of doctor's appointment guys, titignan nila yung mata ni Jan, parang i-laser at nila or something guys kasi parang based sa last na result na nakuha na dyan doon sa kanyang eye exam, parang sinasabi daw na magkakaroon siya ng parang glaucoma pag hindi naagapan. Eh, di ba delikado yung glaucoma guys? So, hopefully hindi siya ganun kalala yung sitwasyon ng mata ni Jen. Pero sabi ko kay Jen, ano ba nararamdaman mo sa mata mo? Pero ever since talaga, like 20 years ago, nakasalamin na talaga yan si Jan. Pag wala yan siyang salamin, parang blurry daw ang kanyang paningin. And then sabi ko, may nararamdaman ka ba na something na masakit sa mata or what? Sabi niya, wala naman daw. Pero ipapacheck lang daw kasi nga, pag hindi daw na agapan yun is baka magkaroon siya ng glaucoma or something. Why do you wanna go out right away? Come on. Let's have some belly rub. 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 Okay, that's what you want. Okay. Alright. Wow, that's what she really likes. Ups, ups. You're gonna fight again. No, no fighting. Inside the house. No fighting inside the house, okay? She likes the belly rub, guys. She likes the belly rub. She likes the belly rub. And the other guy likes the butt rub. Hi, John. May rapod ka dito ra sila sa regular student. Dili kayo stress. Hi, Daddy. Hi. Did you drink your beer? No beer? Maginom ako beer. Ah, wow. Make you feel good when you have a beer? Feel good? Naginom ka. Patulog. Unsay kuan mo sudan? Atay. Tinugbang mamoy. Wow. With pipino. Ito na po ang kasalukuyang sitwasyon ng aking papa. Patuloy pa rin siyang lumalaban sa kanyang karamdaman at araw-araw naming ipinagdarasal ang kanyang paggaling. Bilang anak na nasa malayo, hindi madali ang sitwasyon. Maraming beses na gusto ko siyang mayakap, makausap ng personal at makasama sa mga oras na kailangan niya ng lakas ng loob. Pero sa ngayon, ang pinakamalapit na magagawa ko ay ang tumawag at kumustahin siya araw-araw. Napakalaking tulong talaga ng teknolohiya sa panahon ngayon. Kahit magkalayo kami ng libu-libong milya, nagkakaroon pa rin kami ng pagkakataong magkita kahit sa video call at para makipagkwentuhan. Kahit sandali lang, pakiramdam ko ay mas malapit ako sa kanya at nababawasan ang lungkot ng pagkalayo namin. Gusto ko rin magpasalamat sa mga kapatid ko at sa aking mga hipag na walang sawang nag-aalaga at nagbabantay sa aking papa. Salamat sa inyong oras, pagod, pagmamahal at pangunawa.
Alam kong hindi madali sa inyo ang ginagawa araw-araw at habang wala ako doon, malaking ginhawa sa puso ko na alam kong nasa mabuting kamay si Papa at higit sa lahat sa Panginoon. Maraming salamat po sa bawat araw na binigay mong lakas at ipinagkaloob ninyo sa aking Papa. Salamat po sa patuloy ninyong paggabay at pagprotekta sa aking Papa. Patuloy po kaming umaasa at nananalig sa inyong kabutihan. Papa, kapit ka lang. Konting panahon na lang at makakauwi na kami ni John. Excited na kaming makita ka muli. Mayakap ka at makasama ka ulit. Mahal na mahal ka namin at patuloy ka naming pinagdarasal araw-araw. John is trying Japan's tea. I think Olive gave it before. There's only 2 left. Have you tried it before? What's this? Yeah, Did you like it? been drinking it. Oh, that's tea as well. See? I think it's a strawberry or something. Yeah, no flavored tea for me. Tea time. Ume konchoba. Konbocha. Kopi ko. Ang dami mga nakikita ni dyan sa aparador na It's hindi almost na ready. nagagamit. It's almost ready. 2023. Oh? Tagal na nito eh. Ay, oo nga. Expired na nga. Hindi na nagamit. Ayan, hindi na rin niya nagamit. Yung Twinings natin. I'm not sure what kind of tea is this. Kasi hindi natin mabasa eh. Meron talaga tayong mga nilalagay sa ating cabinet na hindi na natin nagagalaw. Kaya pagtingin natin sa expired na. Ayan, tinitignan dyan lahat. Oh, yung iba pala dyan is coffee from the Philippines. Ito, kagaya nito. Bigay ito ni Ate Dali in Native Coffee of Mindanao. Ayan, Malunggay Corn Blend. Ayan. Malunggay Corn Blend. Minsan kasi pag may mga pumupunta dito ng kaibigan ko, tapos ayaw nila ng espresso or ayaw nila ng brewed coffee, ito yung ino-offer ko. Si Kibler especially gusto niya itong Coffee ko Blanca. Expired na pala ito. Tapon na natin yan. Ito. Here's the back. Okay. Ayan. Why all of a sudden you like to drink tea? Sometimes kasi ganyan yan si Jen. So I need the caffeine. Excited ako dito. Parang gusto kong i-try siya. Creamy light. Hindi ko lang sure kung... para siyang ano dear. September 2025. Puro expired na yung mga coffee na galing sa Pinas. Nescafe Creamy Latte. Coffee ko. Expired na. Tapon na natin yan. Oo. 2027 pa ito. Yan. Ibigay ko to sa friend ko. Sa Ate Lucy. Yan, mahilig siya nito. Ito gusto ko i-try. Ayan. Try natin to. Kaso hindi ko malaman kung expired na ba. Ito kasi parang matagal na rin ito dito eh. Hindi ko naman mababasa ito guys. May telephone number lang na nakalagay. Tapos grams, calories. Pero walang expiration. Kung meron man, hindi ko siya mababasa. So, sino yung dito? Japanese na viewer natin. Subscriber natin. Pero hindi ko alam kung ano yan. Ayan guys. Check nyo. Baka may Ay, si Loves Jen! Baka nanonood siya ngayon. Loves Jen, may expiration ba na nakalagay dito? Ay, pwede ko pala itong Sus, Johannes. Hey, hindi mo alam? High-tech na ngayon? It's very high-tech nowadays. You can actually read it with Google Lens. Oo. Pwede na yan i-translate ni Google. Ayan, tignan natin ha. Oh, na-translate niya guys. Okay, tignan natin ha. Contact information. Made with plum conchoba. Full of cooking recipes. Water or cooking. Ayan. If there is any defect. Okay. Name. Plum conchoba. Salt. Sugar. Kelp. Powder. Kaso wala talaga siyang expiration na... Ay, to. Ito, expiration. Sa baba. Sa baba. Nasa baba, guys. Ang galing ng Google, no?
ng Google Translate. Ayun oh, basang-basa niya talaga guys. Nandito pala. Sa pinakailalim. Okay, May 2027. So, pwede pa. So, paano yung instruction nito? Okay, instruction. This is granular type. Made with mild flavor. Can also be used as a secret ingredients in dishes such as rice with tea, salads, and pasta. So, parang hindi pala siya tea, darling. How do you put the tea in salad? Alright. Sprinkle? Tignan natin. Kasi plum daw siya, dear eh. Ay! Ganyan siya. Oh? Tap water or cold water? Try natin ha. Ngayon lang ako mag-try nito eh. Add 1 stick, ayan, 8 to 12 ounce water. Stir until dissolve. Yun na yun. Last from Japan eh. Ay! It's like salty. Oo. What is it? Plum. Plum? Plum tea. Not good. Not good. You want me to taste it? Horrible. No, not good. Very good for pasta. Ayun. That's why they say that it's good to mix it with your dish. Okay. It's not good to drink, but it's good for something else. Mag-refill lang ako dito sa ating ice bag. You have to let it sit out for a minute before you start. Press it from the bottom for the difficult one. Ah, okay. You really have to cover it because it will not stock up when you put it in the freezer. And then when it's too icy, it's hard to open. Maybe we fill them up too much. So it's funny because we had an old one and John said, oh, this is too old. We have to replace it. And then it's funny when the old one looks better than the new one. Right. Or works better than the new one. Sometimes it's really the... But the ones we got from the dollar store got us pranked too. Can't stack it. Right. Oh, wow, 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 wow. It's really hard. This is a good idea, that you put it in a Ziploc. So when you use it, it's ready to use. Okay. Now we have to refill the trays with water. Put that in the water. So, itatapon ko na itong mga kape, guys. May mga ganito pa, oh. May mga pa-juice pa. Expired na rin yung juice. Ah, oo, July 2025. Everything expired. But actually, even if they are expired, you can still use them. Because they're coffee.
They're full of sugar. But I think that the taste is gonna change, no? Maybe. So you said don't fill it up? I don't know. Depends on how much you want to fight with it. Bigger cubes are better. Bigger is better, you said? Bigger cubes are better, yeah. Oh, okay. Cleaning the hood fan. Because most of the time we're cooking, so all the oils are built up and it's very sticky. Most of the time it's here, you know. We already wipe it, that's why it's a little clean, but It's dripping. i-dishwasher lang ni Jan para mas mabilis. Actually, we can dishwasher also this, but it's a little clean now because I just brush it. Hello, Your Highness. My name is Johannes. I'm John. We are Johannes and John. Nakikita nyo ito, guys. Ito yung imumukbang natin mamaya. Pero first of all, gagawa muna ako ng breakfast. Katatapos lang namin mag-walking and running ni John. Actually, walking lang. So for my breakfast is gonna be eggplant, tortang talong, and bitter gourd. Ang palaya with egg. Kasi bago ito madaot, guys. Kasi padaot na talaga siya eh. And then, dalawa na lang yung brown egg natin. So, might as well use them all na. Okay. So, tortang talong and parang medyo soft na nga siya eh. But anyway, pwede pa yan. Okay. Ang bilis na pala mahinog ng mangga. Ay, natutuwa talaga ako guys na na-invite ako ng kababayan natin dito sa kanyang farm. Ang laki ng kanyang farm guys. Grabe. Isa siyang asyendera dito sa Amerika. Si Feby. If you're watching right now, Feby, thank you very much. We really appreciate your generosity. Very nice to meet you guys. Oo. Babalik daw kami doon, guys, pag na-harvest yung kanyang saba. Can't wait to party together. Oo. July 27, babalik tayo sa kanila. Nag-invite siya eh. Magluluto sana si Jan doon. Kaso nga lang, yung lutuan nila is induction. So, Jan cannot make a show like a flambe because it's induction. Ngayon ko lang nalaman na hindi pala pwede mag-flambe pag induction. Yung lutuan. Pwede naman siguro, no? Pero hindi siguro ganun ka-flame. Ayan, so, gagawin ko lang. May nakapagsabi na wag ko daw huluman sa asin ang palaya. Totoo ba? Pero parang yung ampalaya na ito guys, hindi siya ganun kapait. Ay, hindi nga siya mapait na ampalaya. Not bitter. It's not as bitter as the other ampalaya. You just got lucky. So, Jan turned on the grill already for the eggplant. So, ang kakainin ko lang ngayon for breakfast, guys, ay tortang talong lang and the palaya with egg. Yun lang. Okay. Saan yung asin?
When I open up this one, it's 7804. Why? So, Pwede na rin ako siguro sa labas magluto, no? We can cook outside. Okay. Hindi pala na-charge itong aking GoPro, darling. Ay, GoPro. DJI is not charged. is it not charged? Yeah. Or not really necessary. Tastes good. Uy, maraming nagtatanong here sa secret recipe mo. A lot of people asking for your secret recipe. Garlic, onion, and shallot. It's only onion and shallots? Garlic, onion, and shallot. Ah, ayun. Garlic powder, right? Maybe a little bit of extra in there. Garlic powder, shallot, and onion powder, is it? Mhm. Okay. So it's a mix lang, guys. Obviously, Itong you see green, this parsley. parsley. Parsley, I think it's parsley. Homegrown parsley. Actually, you can put it with everything. No salt. Oo. Wala lang siyang salt, guys. So you have to add salt with this one. Actually, you can make another one with salt, darling. So you don't have to. No. No? Okay. It will Can't it throw in. It throw in Yeah, you now. can't control the salt. Ah, okay. If you want more flavor, you have to get getting more salt with Ah. every pinch. You're right. And when you buy spices in the store that have salt, the salt is the most weight. You're paying high For the price salt. for salt. That's true. So this is for the eggplant, guys, and this is for the bitter gourd. Hinati ko na siya para maano ko siya equally. Where's midnight? Ukidooks. Yun. Dito na siguro ako magluto, darling, sa labas. I'm gonna cook outside na lang. Ah, we don't have table. Pwede na to na table, darling, oh. Hindi, lalagyan ko kasi siya ng ano, eh. Ayan. Ng mga gamit. Oh, pwede na to. Ito. And then I need ayun. I need this. I need this. What else do I need? I need this. Kapag naluto yung ulam natin, maluluto na rin yung ating kanin. Ayan, na-chop na ni Jan yung ating green onion. I almost forgot the eggplant. And so medyo brown yeah. Medyo brown na siya, guys. Ilunod na natin itong ating ampalaya. Para lang talagang probinsya dito sa amin sa Florida, guys. Nasa Lake Worth, Florida pala kami. Sa mga bago nating subscriber, baka magtanong kayo kung saang part kami ng US. Nasa Florida kami, specifically in Lake Worth. Andito talaga sa Lake Worth, guys, yung mga usual na mga puno na nandito, coconut, mango, more of mango talaga dito. Like napapansin niyo na napapaligiran kami ng mangga dito. Kapitbahay namin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na mangga ito. Gusto ko yung medyo crunchy pa siya, guys. Okay, lunod na natin ito. Mas mahirap talaga pag walang cameraman, guys, kasi syempre ikaw lahat. Ikaw nag-i-edit.
ikaw nag-iisip ng idea kung anong i-vlog. Kaya madalas nagkakamali ako sa mga vlogs ko. Pasensyahan nyo na guys kung nagkakamali ako minsan sa mga vlogs ko. Hindi ko talaga yan sinasadya. Kasi tao lang naman tayo, di ba? Nagkakamali eh. Nagkakamali nga yung iba na very expert na sila sa computer, sa pag-i-edit. Ako pa kaya na sino ba naman ako eh? Isa lang akong simple lang talaga guys na tao. Eggplant ay okay na rin to. Ayan, actually overcooked na nga eh. Init. So, try natin kumuha ng banana leaves. Let's get banana leaves. There, kill the banana. There's no more banana. Oo nga, no? Wag na lang. We're gonna use, ano na lang dear? Plastic wrap. The big plate. Okay, get lang tayo ng kalamansi sa garden. Midnight, where are you? Midnight. Meron pa ba tayong kalamansi? Parang wala na tayong kalamansi, guys. Ito yung nangyayari, oh. Ayan. Maliit pa lang pero nagyayelo na siya. Feeling ko kulang sa nutrients itong ating kalamansi. Ayan, oh. Pero namumulaklak pa siya, eh. Ayan, oh. Blooming pa rin siya, guys. Ayan. Pero, ayun nga. Nagyayelo na yung maliliit. Hi! Hi, province! Hi! Ayan. Kuha tayo. Ito medyo malaki. Ito. Ayan, oh. Diba? Yellow na siya. Maliit pa lang. Ayan. Okay. Namunga na yung ating maliit na papaya. Actually, halos lahat ng papaya natin namunga na. Ayan, may bunga na rin ito. Ayan. One. Ito, may yellow pa dito. Ayan, oh. Tignan nyo, guys. Yellow na siya pero maliit pa lang. Papaya natin maliit. May bunga na. Ito, marami dito. Ay, pwede na tayo magtinola. Ayan, oh. I think pwede na to, guys. Pwede na ba to? Ayan, pwede na yan. Kausapin ko si Jan mamaya. Magtitinola tayo. Check natin yung... Ay, ang bayabas natin, guys. Tignan nyo ang bayabas natin. Ito, oh. Meron din dito, oh. Madami na rin. Namunga na rin yung papaya natin dito. Bayabas natin medyo malaki na. Ayan, oh. Ayan. Siguro by August, pagbalik natin galing bakasyon, ano na yan siya, pwede na natin i-harvest. Okay, hindi pa luto yung kanin ko, guys, so gawa lang muna ako ng sausawan and then magcha-charge lang din ako kasi malulubat na kayo eh. Hindi nyo ako mapapanood sa mukbang ko kung malubat na kayo. Yeah. Where? Oh no, Put some 7 on. Because the worms are eating the lemon tree too. aha. So ito na, guys. Kahapon nagmangga ako, ngayon magmamangga na naman. I think ito yung anuhin ko. Ayan. Shower time. Okay. You're not joining my mukbang I'd rather not eat yet. before I shower? Oops. We could have done it later.
later is not good. Dear, I really like this mango. Nakalimutan ko lang kung what kind of variety is this, dear, but this is really good. Mango. This is the best mango I've tried. Here in the US, ha? Kasi sabi nila sa Philippines daw, ang mangga na masarap is Guimaras mango. And hindi ko masabi, hindi ko kasi makompare kasi hindi pa ako nakatry ng mango Guimaras. So, pero so far sa mga natikman ko na mangga, bumibili din kasi ako sa Asian store dito. So far, ito yung pinakamasarap. And then, ano siya, hindi siya ahat na pagkahinog ba? Ayan. Grabe, no? Ang dami niyang mangga doon sa kanila. 17 kamangga. Believe ako sa kanya. Believe din ako sa husband niya. Kasi, bihira lang sa mga Amerikano ang mahilig sa farming. Kasi usually sa mga Amerikano is either sa mga corporate yan sila, no? Bihira lang sa mga Amerikano ang farmer. I mean, depende siguro guys, kung saan kayo na lugar. Ayan. So, hindi ko itatapon itong liso kasi masarap yan mamaya usap-usapin. O, diba? Dito yung rice, dito yung ulam. Hindi na ako kumuha ng dahon ng saging, guys, kasi pinagalitan ako ni Jan. Sabi niya, mamamatay na yung ating saging. Palagi, every time na magmumukbang ka, palagi kang kumukuha ng dahon ng saging. Hindi mo nabibigyan ng chance na mamunga. So, dito ko na lang i-build yung ating pang boodle fight. Hindi ko napipilitin si Jan, guys, kasi ayaw niyang kumain eh. Baka yan pa yung dahilan ng pag-aaway namin. Is it? Just follows the table. Ang sarap ng jasmine na ito. Alam ko may iba-ibang klase ng jasmine rice, guys, eh. Pero this one na nabili namin sa Asian store, dyan sa may Boynton, guys, sobrang sarap. Ito siya, guys, oh. Jasmine rice, top quality. From Malaysia. Malaysia or Vietnam? Gao Tum Tung Hang. I think Vietnam. Kain tayo. Okay. Parang nasa probinsya lang, no? Ayan, kain tayo, guys. Mukbang tayo, okay. Meron tayo dito, ampalaya with egg, tortang talong, and then kanin and mangga na galing doon sa kaibigan natin. Kain tayo, guys. Lord, bless this food. Amen. Simple lang ang ating panalangin sa Panginoon. Importante, everyday tayong grateful sa lahat ng mga blessings na natatanggap natin, big or small. Yun ang mahalaga. Ako, I'm always grateful. Minsan, hindi ko lang siguro na nabo-voice out. But sa puso ko, palagi ako nagpapasalamat sa Panginoon sa mga bagay na minsan yung iba hindi ko inaasahan talaga. Minsan may mga bagay na hindi ko pinagpipray, tapos dumarating sa akin. Sobrang grateful ako. Every day is a blessing. Sa pagising pa lang natin, di ba? Blessing na yan. Minsan kasi nakakalimutan natin magpasalamat eh. Minsan tumatawag lang tayo sa Kanya kapag may problema tayo, kapag may mga pinagdadaanan tayo. Siguro minsan guys is nakikita nyo ako na kumakain na hindi nakakapagdasal. Minsan nakakalimutan ko. Pero in my heart, deep inside, matik na yun. Bago matulog at pagising sa umaga, papasalamat sa Panginoon sa magandang araw. Bago matulog, papasalamat sa mga magandang nangyari sa buong araw. At pagising sa umaga, papasalamat dahil nagising sa umaga. Mga ganung bagay.
Mga simpleng bagay lang. So, ayun. Grateful ako na nakakasalamuha ako ng mga bagong kaibigan dito sa Amerika. Yan din ang pinagpapasalamat ko. Sa loob ng 6 years, 5 years, mahigit. 2021 kasi ako dumating dito. Ay, hindi, almost 5 years pa pala ako dito. Kasi August 2021, ano na ngayon, 2026. So, mag 5 years ako ngayong August 4 dito sa US. Mabilang lang sa kamay ko yung mga trusted friends ko. Kasama na ang daliri sa paa. Mabilang lang talaga sila. Hindi kasi ako masyadong sumasama sa mga event, Filipino event. Piling-pili lang yung mga kaibigan ko. At pag nakakasama ko na sila, pinapakiramdaman ko. So far sa mga group of friends ko, okay naman sila lahat. Meron akong group of friends sa Melbourne, sa Boynton. Yun nga, bago yung sa Parkland, bago lang ngayon. Ayun. Mababait sila. Silang lahat mababait. Okay, update tayo sa kay John, guys, ha. Nung nakaraan, ewan ko kung nakwento ko na sa inyo na, ay hala, ano to? May sa mata ni John, ang kailangan niyang magpatingin sa eye specialist kasi parang nakitaan ng signs of glaucoma. So, wag naman sana. Kasi mahirap yung glaucoma is parang mawawala yung paningin mo. Pero alam niyo naman dito sa US, guys, is high-tech lahat ito dito eh. State of the art ang mga facility. So, maaagapan, hi, midnight! Maganda talaga dito kapag na early detection mo siya, is maaagapan. So, appointment niya mamaya 10:15. Hindi ko na siya sasamahan, guys, kasi may gagawin din ako dito sa mga boxes ko. Kailangan ko na siyang matapos ngayon. Bukas na pala yung delivery ng mga bags natin. So, ihanda ko na yung mga boxes natin. Marami na din yung mga customer na nagtatanong. Johannes, kumusta na yung order namin? Na Christinang bags. Ang latest update po, guys, ay darating po siya bukas Wednesday. Buti na lang napaaga yung dating. Para hindi tayo masyadong gahol sa oras kasi sa June 10, flight na namin ni John. June 10 ng umaga. And update sa outtaking ko, guys, wala pa rin tayong schedule and hopefully hindi tayo magkaroon ng schedule pag nasa Pinas tayo. Dahil pag nangyari yun, makapag-book agad tayo ng flight pabalik dito sa US. Masasayang yung bakasyon natin. Pero okay lang. Babalik na lang after ng outtaking. Update sa papa ko. Nung nakaraan nag-catheter siya, guys, 'di ba? Tapos tinanggal na. And then ngayon medyo okay na yung papa ko, ha. Nung nakaraan hindi siya makapaglakad kapag wala siyang alalay. Hindi rin siya makatayo kasi parang nangangatog yung kanyang paa. Parang walang energy yung kanyang paa. Pero kanina nung tumawag ako, everyday talaga ako tumatawag, guys, twice a day. Umaga at hapon, chinecheck ko kung ano nararamdaman ni Papa. Kumain na ba siya? Nung nakaraan wala siyang ganang kumain. Pero ngayon nagpapasalamat ako na bumalik na yung gana sa pagkain ni Papa. So sana may miracle, guys. Pa, malapit na tayo magkakasama. Alam ko na gustong-gusto mo na umuwi na kami ni John.
At huwag kang mag-alala dahil in 2 weeks ay darating na kami dyan sa Pinas. Maganda yung talong na nabili ko sa Asian store ngayon kasi hindi siya maraming buto. Halos makain mo lahat. Minsan kasi may talong na grabe, parang binayaran mo lang is mga buto. Sobrang dami. Kaya ayaw ni Jan kumain ng talong eh. Kasi nga, bawal sa kanya, may diverticulitis kasi yan siya. Bawal sa kanya mga liso. Pero dati talaga guys, sa totoo lang, inuulam namin itong mangga. Naalala ko, bata pa kami, pag wala kaming ulam, madaling araw pa lang, nag-iikot na kami doon sa aming manggahan. 3 kasi yung manggahan namin na malalaki. Hindi sa maakyat eh. Hi, sweetheart. Hi, how did everything turn out? Okay. Turned out okay. What time is it? 10 something. I Mm. mean 9 something. Okay. I love you. Love you too. Sobrang tamis. Hindi ko na to ubusin kasi kumain ako ng mangga kahapon din eh. So itong dalawang slice na yan, tatabi ko na lang, lalagay ko na lang sa ref. Ito na lang yung kakainin ko. Hi guys, update pala tayo. Baka magtaka kayo sa mga next videos ko. Maraming mga gamit dito sa kama, tapos na may nakalagay na plastic. Kasi, yung bahay kasi namin dito guys is nasira. Tignan nyo. Ayan, may nilagay po siya ng mga plastic dito. Kasi naalala nyo, nung nakaraan, nakwento ko ata sa inyo guys na sobrang maalikabok talaga dito sa bahay. Like literal talaga guys. Pagkatapos mong maglinis, ayan, marami na naman siyang alikabok. Kasi, ang suspetsya ni Jan, ayan oh, ayan nakita niyo yan, mga alikabok na yan. Kahit nalinisan mo yan siya guys, especially sa mga wood. Especially sa mga wood guys, gaya nito oh. Oh, di ba? Nakita nyo? O hindi nyo ata makita. Ayan oh. It's very dirty. Ayan. Pero napunasan na yan siya. Kasi, sabi ni Jan, yung insulation system dito sa bahay is sira na. Ito oh. Ito yung papalitan. Yung buong AC system natin. Kasi 1991, when did it install dear? 1991? 1991 siya in-install. Oo. So, papalitan natin ang buong, the whole system, right? We will replace the whole system. Everything's replaced. And it's so expensive, guys. So, please, huwag kayong mag-skip, guys. Kasi sobrang expensive talaga. 19,000 to 20,000, right? Could be. Oo. So, well, based sa first estimate is 9,000 the machine plus labor 6,500. So, it's 15,500 plus pa yan siya, guys. So, we're looking for hotel. Are we hoteling or Airbnb-ing? Hoteling. Hotel, well, we can go when we want to. Maybe you're a good idea. No, not because we need to be here when they're doing the thing. We can stay with Karen. Pwede. I didn't think about that, dear. Because she would love to. No. Yeah, she would accommodate us. Yeah, okay. So doon muna kami, makikitira muna kami sa bahay ng kaibigan ni Jan. Kasi ito, kung saan kami kumuha nitong mangga. Ayan. So makikita niyo yung video sa susunod ko na lang i-upload guys kasi marami na akong We video. can have our dinner party. Perfect. Because it's gonna be like what? 1 day, 2 days, right? I think it'll be 3 plus. 3 plus days. So, hindi mo na natin magagamit itong bahay natin guys kasi ito, we will put, dear, plastic and everything. On everything.
Everything dito, lagyan natin ng plastic. Ito, plastic. Kasi they're gonna do the drilling eh. Ayan, tatanggalin nila yan. Yung mga vent. That's what you call vent, right? You call it Yeah, vent. they're gonna Ventilation. replace those, and they're gonna make 2 new holes for returns in the back. Returns. Bedrooms. Ayun. Is the return new thing here in Florida? Or it's fancier? Fancy. They turn it into code because, for example, when the air conditioner comes on, it shuts the door because it sucks so hard. Oh, okay. That'll eliminate that problem. Oh, okay. So it's not really a fancy thing or what? No, it's just a separate place for the air to be sucked up into the air conditioner. Ah, okay. So, ayun guys, sa title natin ngayon is, yun nga, naghahanap kami ng matitirhan. So, buti na lang may kaibigan pala kami na si Karen and willing naman siya to accommodate us. Wow, ako talaga ang nagsabi, no? Pero, yun nga. And, pero 3 days lang naman. It's not that long. 3 days. And then guys, darating na pala yung mga stocks natin ng mga bags. So magiging busy kami ni Jan. Siguro hindi kami matutulog tomorrow dahil tatapusin talaga natin ito. Dahil buti na lang dumating talaga siya guys dahil sa June 10 flight na natin. So nagpapasalamat talaga ako. Dininig talaga ang panalangin ko. Tomorrow daw siya darating. And then siguro mag-hire ako ng isa kong makakasama dito. Do you think we need to hire one person? For what? To box? I don't know yet. To help us? To whatever? I don't know yet. Oh. Have to make sure the order's here. Right. We'll have to determine it when. Determined? Okay, more will be determined. Okay. More will be revealed. Okay, so yun lang guys. Magiging busy ako. Siguro hindi muna ako mag-upload tomorrow. Pero I'll try pa rin na mag-upload kasi gusto ko talaga ng daily vlog. So, ayun. Hopefully nag-enjoy kayo sa video natin ngayon. No? Mag-iigihan pa natin yung mga videos natin. Marami akong mga nababasang request na magsasubscribe na talaga sila guys kapag gagawa si Jan ng channel. But it's not that easy guys, no? Kasi syempre mahirap maghanap ng mga subscribers. Although nasabihin na natin na marami akong subscribers or what. Pero mahirap pa rin talaga guys na magkaroon, no, ng panibagong or gagawa na naman ng panibagong sakit sa ulo na naman yan guys, no. Mahirap maghanap ng maraming subscribers. So okay na muna kami sa Johannes and Jan. And then wag kayong mag-alala guys kasi yung request ninyo na more travel vlogs or cooking show ni Jan ay gagawin natin yan ng madalas. Okay? So maraming salamat talaga guys sa inyong patuloy na suporta at pagmamahal sa amin. Sana nag-enjoy kayo sa ating mga videos ngayon. And kakauwi lang namin, galing kami doon sa kay Karen nga. Kasi nag-pick kami ng mango. Pero tomorrow ko na siya i-upload. So thank you so much guys for watching and I'll see you again next time. Bye-bye!